Mga kababayan, latest update po tayo sa lagay ng ating panahon. At kung makikita ho ninyo sa ating screen, patuloy po ang paglapit ng bagyong Qiapo sa extreme northern Luzon. Actually, ito po ay naglandfall na sa malaking bahagi ho ng extreme northern Luzon. Nararamdaman na po ang epekto at mga pag-uulan po nito. Kitang-kita nyo naman, halos nasasakop nito ng trough o extension ng kanyang hangin ang malaking bahagi po ng Luzon. Sa pinaka-latest na update po na itinala o nilabas po ng Pag-asa, patuloy po ang pagkilos nito pa westward towards extreme northern Luzon. May mga lugar ho ngayon na nakataas na sa wind signal number 2 at ang signal number 2 lamang ang pinakamalakas na kategorya na maitataas dito po sa bagyong Qiapo. Alamin natin ngayon ang pinaka-latest na lokasyon pati ang mga lugar na apektado ng wind signal number 1 hanggang sa signal number 2. Unahin muna natin itong lokasyon po ng bagyo. Huli po itong namataan, meron pong lokasyon na 260 kilometers east of Apari, Cagayan. Ito po yung pinakamata o pinakasentro ng bagyo. Makikita nyo namang mabuti. Nandyan po ang mas pinakamalakas na epekto nito. At nararamdaman na yan sa ilang bahagi po ng Luzon. Meron po itong lakas ng hangin sa ngayon na 65 kilometers per hour malapit po sa may sentro at may pagbugso naman po na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ang pagkakilos naman ito pa westward sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ngayon, ang mga lugar na itinaas na sa wind signal number 2, kasama pa rin ang Batanes, ang northern portion po ng mainland Cagayan, kasama po ang Babuyan Island, northern portion po ng Ilocos Norte. Yang mga lugar ho na yan, especially ho sa mababang lugar, mag-ingat po tayo sa banta ng mga pagbabaha kapag ka nagkaroon na ng epekto ang bagyong Qiapo o tropical storm Qiapo. Baka makalimutan ko, from tropical depression, ito po ay mabilis na lumakas sa pagiging tropical storm. Ito po ay category ito na bagyo sa ngayon. Ang signal number 1 naman natin, patuloy pa rin pong nakataas sa bahagi po ng mainland Cagayan, sa may Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, kasama po ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, the rest ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Northern and Central portion po ng Aurora. Yang mga lugar po na apektado ng signal number 1 ay mag-ingat din sa banta ng mga pagbabaha sa low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Ito pong tropical storm Qiapo, kung makikita nyo sa ating screen, hinahatak nito at patuloy po na pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Ngayon naman alamin natin kung kailan ito lalabas ng ating bansa at saan yung mga susunod na lugar o area na maapektuhan po nito. Sa hapon po, ngayong araw po ng Biyernes, ito po ay inaasahan na kikilos dito po sa coastal water po ng Camiguin Island, Calayan, Cagayan. At lalakas pa rin ito sa 85 kilometers per hour. Mamayang gabi naman po, hanggang bukas ho ng madaling araw, ito naman po ay magkakaroon ng 275 kilometers west of Itbayat, Batanes na lokasyon. At yun ay palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang ibig sabihin, Sabado ho ito ng madaling araw hanggang sa umaga yung paglabas ng ating bansa o ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa latest forecast track na inilabas ng Pag-asa, 540 kilometers west of northwest of Itbayat, Batanes. Sa labas ng PAR, ito ay magiging typhoon category o category 4 na bagyo. From tropical storm, magiging severe tropical storm, hanggang sa magiging typhoon category. Bagamat ito ay magiging typhoon, nasa labas na ng ating bansa, yung extension ng hangin ng bagyong Qiapo ay patuloy na makakaapekto sa ilang bahagi ho ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan, yung mga area ho na yan. Hindi na yung pinakasentro ng bagyo. Yun na po yung pinakabuntot ng bagyo ang makakaapekto. At eto naman po, tignan naman natin ang mga lugar na makakaranas ng mga pag-uulan. Dahil bukod po sa bagyong Qiapo, ang habagat is patuloy po ang intensification o yung mabilisang paglakas. Lumalakas kasi ang habagat kapag hinahatak po ng hangin na nanggagaling po sa bagyong Qiapo.
alamin natin ngayon, no, and then kinakailangan natin maging alerto at mag-ingat. Dahil ngayon, nakikita nyo naman, madilim ang panahon, nararamdaman ang epekto po ng bagyong Qiapo. Tandaan nyo, magiging typhoon ito sa labas ng ating PAR. Sa forecast and heavy rainfall warning na inilabas po ng Pag-asa, dahil po sa bagyong Qiapo, mamayang gabi ho, ang pinakapik nito, meron po tayong inaasahan na 100 to 200 millimeters na dami ho ng pag-uulan dyan ho sa may Batanes, sa Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Mamayang gabi din, meron tayong inaasahan ho na 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan dyan po sa may Isabela, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, kasama po ang Benguet, kasama din ang La Union. Bukas naman po ng gabi hanggang sa Linggo po ng madaling araw, meron tayong 100 to 200 millimeters sa dami ho ng pag-uulan sa may Ilocos Sur, Ilocos Norte, Abra at Apayao. Bukas din ho ng gabi, 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan sa may Batanes, Cagayan, Kalinga, Benguet at sa may La Union. Kung makikita nyo naman, hindi naman agad nararamdaman yung epekto ng bagyong Qiapo. Kaya nga ho yung mga kababayan natin ang palaging sinasabi, nasaan ang epekto ng bagyo? Bakit hindi naman maramdaman? Yung mga lugar kasi na nakataas po sa signal number 1 hanggang signal number 2, meron po yung mga warning lead time. Ibig sabihin nyo, itong bagyo na yan, kumikilos yan, no? Pa-westward. Hindi automatically yung lugar na itinaas sa signal number 1 at signal number 2 ay agad-agad makakaranas ng mga pag-uulan. And dapat maunawaan ho natin yon. Alam ko naman na talagang sobrang tagtuyo tayo ngayon, kaya gusto natin ng mga pag-uulan. Dahil naman po sa epekto ng habagat o southwest monsoon na lumalakas ngayon, kitang-kita naman natin, naglabas ho ang Pag-asa na tinatawag natin na heavy rainfall outlook dahil sa habagat. So meron po tayong inaasahan mamayang gabi ho hanggang bukas ng umaga na moderate to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters na dami ho na pag-uulan sa may Antique, Guimaras, Negros Occidental, kasama po ang Negros Oriental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Magkakatabi lang yung mga area na yan mga kababayan, at dito sa screen natin makikita nyo ng live ha, pinapakita ko ho ang actual na nangyayari sa sitwasyon ng ating bansa. At ito naman po, bukas din ho ng gabi hanggang sa madaling araw po ng Linggo, meron po tayong inaasahan po mga kababayan ko na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan dyan po sa may Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Saturday din ng gabi hanggang sa Linggo ng gabi, meron tayong moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro. Ngayon naman, dahil mabilis na lalabas ng ating PAR bukas po na madaling araw o pwedeng mas mapatagal ito sa tanghali ang paglabas ng bagyong Qiapo. Sa forecast track o zone sa tropical cyclone threat potential na nilabas ng Pag-asa, may panibagong sama ng panahon na nade-develop o cloud cluster dito sa may bandang silangan ng ating bansa. At kung makikita ho ninyo, kumpul na ito ng ulap sa tropical cyclone threat na inilabas ng Pag-asa, agad pong lalapit yan, no, dito sa ating Philippine Area of Responsibility hanggang sa matapos po ang buwan ng July. And then sa first week po ng August, ito ay lalapit na papasok sa ating PAR bilang isang low pressure area. Ang ibig sabihin, masusundan agad ng panibagong banta ng sama ng panahon ang bagyong Qiapo na manggagaling sa may bandang silangan po ng ating bansa. Tulad po nito, halo-halo ang sitwasyon natin. Meron tayong tinatawag din na epekto ng El Nino. Kaya yung mga bagyo minsan, hindi ito naglalandfall sa ating Philippine landmass. Dahil nga po karaniwan pag July, pa-recurve ang epekto ng mga bagyo. Lalo na po yung mga malalakas. Pero pag maihinang bagyo, yung tropical depression hanggang sa tropical storm, karaniwan yan ay tumatama sa ating kalupaan. Tulad na lamang, ito pong bagyong Qiapo. Yan po muna ang pinaka-latest natin. Mamaya mag-update po muli ako. At baka naman po pwede nyo i-share, no? Para din maalaman ng mga kababayan natin ng update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo.